Po sa Diyos sa panibagong umaga, panibagong araw na ipinagkaloob sa atin mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. Isang pagpapala na tayo po ay muling nagising mula sa magdamag na kapahingahan. At pagpapalang taglay natin mga kapatid na buhay na dapat nating ipagpasalamat at ipaglingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroon mga kapatid, dalangin po namin sa Panginoon na kayo po naway nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang mga panganib at kapahamakan. At kung mayroon mang mga pagsubok na kinakaharap, nawa ay patuloy po tayong pagtagumpayan o pagtagumpayin ng ating pong Panginoon. Sapagkat alam po natin mga kapatid, na kapag kasama natin ang Diyos, anumang hamon ng buhay ay ating pong mapagtatagumpayan sa tulong po ng ating Panginoon. Ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7, hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan. Tayo rin po ay napapanood sa ating page sa UPC Bulan Church. Doon sa mga nagtatanong, 2 araw po tayong absent sa programa dahil nasa biyahe po tayo sa ating dinaluhan na conference sa lugar po ng Lucena City. So malayo-layo po yun mga kapatid, kaya yung ating mga biyahe ay talagang matagal-tagal at isa po ang lingkod sa lecturer doon po sa Section 1 Conference ng United Pentecostal Church, Quezon, Bicol District. Salamat po kina Brother Angelo and Brother Raymar sa kanilang pag-take over temporarily ng ating pong programa within 2 days. Ganon din sina Pastor Alfred. Pagpalain po ng Panginoon ang inyo pong mga ministry. At sa lahat po ng mga regular na sumusubaybay sa ating pong programa, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa bawat umaga na kayo po ay gumigising ng ganito kaaga upang abangan ang ating pong daily program. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At good morning din po sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan at sa lahat ng mga nararating po ng malinaw na signal ng New Gen FM. Ang pagpapala po nawa ng Diyos ay patuloy po na sumainyo. Ganon din ang mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan, good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Salamat po sa Diyos na patuloy po na pinalalago ng Panginoon ang ministeryong ito ng United Pentecostal Church sa ating mga pagsisikap sa tulong ng ating Panginoon, katuwang ang ating mga kapatid sa pananampalataya, mga Bible study teachers, Sunday school teachers, elders, and evangelism team na patuloy pong joyfully nagpapagamit po sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages mga kapatid, anumang mensahe yan po ay ating pong bibigyan ng
pansin. Kung yan ay testimonies, prayer request, or any concern na may kinalaman sa inyong spiritual na buhay, you can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At sa mga viewers natin sa Facebook Live, dyan sa comment section natin ng ating pong Facebook Live, you can send your comments and messages, mga kapatid. O di kaya sa messenger ng ating page sa UPC Bulan Church. Salamat po sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng technology ay naaabot po ng salita ng Diyos kahit ang ating mga kababayan abroad, saan man silang bansa naroon na mayroon pong internet, mga kapatid, ay mapapanood po ang ating daily spiritual program. Sa Diyos lamang po ang papuri at kaluwalhatian. Announcement po, mga kapatid, meron tayong baptism schedule ngayong umaga, alas 8 ng umaga, mga kapatid, ang ating schedule for baptism. Ang meeting place natin ay dyan sa ating panambahan sa lugar po ng UPC Santa Remedios, Bulan. So sa lahat ng mga willing to be baptized in Jesus' name, and let me remind also our evangelism team to assist your members na magpapabaptize sa pangalan ng Panginoon. So last Sunday, meron pong 3 o 4 na nag-confirm. So magkita-kita po tayo mamaya. Possible na madagdagan pa po, mga kapatid, yung mga decided to be baptized in Jesus' name. Alas 8 ng umaga, magkita-kita po tayo dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios, Bulan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa lahat ng ating mga kapatiran, ang ating mga schedule ng gawain, Sabado dito po sa congregation ng Ikirino, ang ating pagsamba alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa Magsaysay, Sabado alas 2 ng hapon. At pag-araw ng linggo, mga kapatid, ang ating pagsamba ay dyan po sa ating congregation sa Santa Remedios, Bulan. Araw ng linggo, alas 7 ng umaga. At ngayong darating na linggo, pagkahapon, meron pong combined na fellowship ang mga nanay at tatay, 1:00 ng hapon dyan po sa ating congregation sa Magsaysay Church. So yan po ang ating mga update tungkol sa gawain ng Panginoon. At sa darating pong August 26, ang lahat ng mga nanay ay magkakaroon po ng sectional conference sa Kamalig, Albay. So lahat ng mga nanay sa United Pentecostal Church, buong section yan, mga kapatid, magsasama-sama sa August 26, buong araw po yan, sa Kamalig, Albay. So paghandaan na po natin yan, mga kapatid. And for more inquiries, mga kapatid, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ganoon din po, pagbati sa ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Hamurawon, Barangay Muntikal. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Sina Nanay Ida, Nanay Levy, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din po sina Kuya Amon and Ate Kaling dyan po sa Barangay Muntikal. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sina Brother Rowie, Sister Giselle dyan po sa Basyaw. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Ganun din po ang ating mga kapatiran dyan po sa Daganas. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sina Brother Jason, Sister Agnes and the whole family. I-bless po kayo ng Panginoon and all active members of United Pentecostal Church dyan po sa lugar ng Daganas. Tuloy po tayo, mga kapatid.
Good morning din sa ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng JP Laurel, maging dyan sa Zone 7, sa Inararan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sumayin niyo po ang patuloy na kalakasan at biyaya ng Diyos sa bawat araw na tayo po ay naglilingkod ng tapat sa Kanya. Amen. Patuloy po tayo mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon, mga kapatid, bago tayo dumako sa pag-aaral ng Kanyang salita. Ngunit bago po yan, atin po munang sulyapan yung ating mga viewers sa Facebook Live. Praise the Lord. Good morning kay Sister Flordeline Talagtag. Thank you for watching. Sister Nance Dicano. Thank you for watching. Sister Mary Grace Robles. Thank you for watching. Si Brother Bernard Lubay. Good morning. Thank you for watching. Sister Joanne Hido de Asis. Sa Maynila po ito. Good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. At Sister Mary Grace Robles, ayan, nabasa ko na kanina. Sister Christine from UPC Japan. Sister Regine Chuji ng UPC Japan. At Sister Cherry, dyan po sa Japan. Good morning po sa inyo. Sister Jean Tendero, good morning, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Alma Sulayaw, si Brother Samson Rosin, good morning. Si Isabel Espirito, Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning. Sister Alice Benu sa Gabon, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Virgie Flores, thank you for watching. Si Rachel Gabin Dakutanan, good morning. Sister Sheila May Piñaranda sa Sabah, Malaysia, UPC. Good morning. Sister Eleanor Yucado sa Pasig. Si Brother Lorenzo Arieta, good morning. Si Bang Sasi, ayan, good morning. Praise the Lord. Si Brother Christopher Pilutin, good morning. Diyan po sa Northern Luzon. Sister Cecil Adjok. Sister Weng Sadja, good morning. Praise the Lord. Tuloy po tayo. Si Salvador Emma, ayan, thank you for watching. Sister Sara Maldo, good morning. Diyan po sa Pulot, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Sister Nieves Padina, good morning. Si Mau Ansabe, good morning. Si Rose San Juan, Sister Rose San Juan, good morning po. So hanggang dyan lang po muna yung ating time to recognize our viewers. Patuloy po nating i-share mga kapatid yung ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa at salamat din sa management ng New Gen FM 100.7 na patuloy po na nagiging bahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, apostolikong pangangaral dito po sa Bayan ng Bulan at sa mga karatig bayan na nararating po ng signal ng New Gen FM. Sister Layali Gonzaga, good morning. Watching from UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan po sa Sabah, Malaysia. At sa lahat ng mga OFWs na nakasubaybay po sa atin, Sister Mirna dyan po sa Kuwait.
maging Sister Milet Kaya sa Doha, Qatar, Sister Ria Jano, dyan po sa Saudi Arabia, si Brother Julio Guelas sa Saudi Arabia, Sister Alia Sadol dyan po sa Dubai. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay, ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy po na sumainyo. Sister April Santos, good morning. Brother Rodolfo Sergio, good morning. Sister Maricar Quintano, ayan. Sister Grace Ibanez, ayan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Bago po tayo manalangin, inuulit po natin ang ating schedule for baptism ngayong araw. Kung kayo po ay nakaunawa na ng kahalagahan ng bautismo sa kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa, you can join mga kapatid us at sa ating pong schedule for baptism ngayong araw. Ang ating meeting place ay dyan po sa ating church sa Santa Remedios Bulan, alas 8 ng umaga. Pero patuloy po ang kanilang paghandog ng panalangin upang ang programang ito, ang gawain ito ng United Pentecostal Church ay patuloy po na palaguin ng Panginoon at gamitin pa tayo ng Diyos sa marami pang mga tao upang magtamo ng kaligtasan. So sa lahat ng mga prayer warriors ng United Pentecostal Church Bulan, maraming salamat po. Pagpalain kayo lalo ng ating Panginoon. So sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na mga kapatid sa salita ng Panginoon. Ating pong ibukas ang ating puso, ang ating isipan, at pagkalooban tayo ng Panginoon ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon mga kapatid ay ating pong tatalakayin ang tamang motibo ng paglapit ng tao sa Diyos. Alam po natin mga kababayan na lahat ng ating mga pangangailangan, materially, physically, kagalingan, lahat ng ating mga kakulangan sa buhay na ito, ang Panginoon po ang source ng mga katugunan. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, mga kapatid, lumapit sa Kanya ang lahat ng mga napapagal, nabibigat ang lubha. At ang pangako ng Panginoon ay pagkakalooban niya ng kapahingahan. Ang kapahingahang ito ay tumutukoy sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Sa dami ng mga pangangailangan ng tao, may pangangailangang pang-pisikal, may pangangailangang pang-spiritual, emotional, sa dami ng kulang sa buhay ng tao. Mga kapatid, ang paglapit sa Diyos minsan ay hindi na nagkakaroon ng iyong klarong motibo, mga kapatid. Totoo po na kaya ng Diyos pagpalain materially ang mga taong lumalapit sa Kanya. Wala pong duda that God can bless us materially if we seek first the kingdom of God. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, material na bagay kaya ng Diyos ibigay. However, ang mga material na bagay ay hindi po magdidetermine ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Pwede kang bigyan ng Diyos ng mga pagpapalang material, pero pagdating ng paghuhukom, kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos ng tamang
paglilingkod, yung mga pagpapalang material na binigay ng Diyos sa iyo, ay hindi rin yan makapagliligtas sa iyong kaluluwa. Sa panahon ngayon na ang mundo ay nabubuhay sa materialism, may mga pagkakataon na ang mga tao ay lumalapit sa Diyos only because they want to be blessed materially. Which is, kaya naman ng Diyos gawin ang material na pagpapala sa atin. Kaya ng Diyos yan. Subalit, dapat nating maunawaan na ang mga material na bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin ay hanggang lupa lamang yan. To sustain your daily living while we are in this world. Subalit, alam po natin mga kapatid ang realidad na matatapos ang buhay natin dito sa mundo. At pag tayo ay namatay, physically, lilipat tayo doon sa kabilang buhay which is eternal. Ang malungkot ngayon ay sapagkat nauubos ang oras at atensyon ng mga tao puro lamang sa panglupa na mga bagay or material na mga bagay. Maging sa panahon ni Jesus Christ, napansin na po ng Panginoon habang dumadami at dumadami ang mga taong sumusunod kay Hesukristo during the time na siya po ay nagkatawang tao. Ang Panginoon ay gumagawa ng mga miracles. Ang Panginoon ay nagpakain ng libu-libong mga tao miraculously. Ang Panginoon ay gumagawa ng mga kababalaghan, mga himala, mga kapatid, na nag-a-attract sa mga tao upang lalong dumami ng dumami. Ngunit mga kapatid, napansin ng Panginoon na ang motibo ng mga tao sa paglapit sa Panginoon ay hanggang doon lang sa material na pakinabang. Hindi nakakatawid doon sa spiritual na benepisyo. At ito rin yung danger sa panahon natin ngayon. Tayo ay nasa mundo ng materialism, mga kapatid, na kahit ang mga tao ay naniniwala sa Diyos, pero ang interes ng mga tao sa Diyos ay hanggang material lamang na mga bagay. Nagsisimba para pagpalain, nagsasadyos para ingatan, para pagpalain ang negosyo, para pagpalain ang pamilya. Wala namang duda, kaya ng Diyos gawin ang mga bagay na ito. Subalit, ang lahat ng yan ay hanggang panlupa lamang na mga benepisyo. Sabi ng Panginoon, mag-impok tayo ng kayamanang makalangit, na doon ay walang magnanakaw, walang kalawang, walang insekto, walang sisira sa ating kayamanang inipon. Na ang tinutukoy doon ng Panginoon ay ang spiritual na paglilingkod. Sa panahon na si Jesus Christ ay nagmiministeryo, nung napansin niya na dumadami ng dumadami ang mga tao, na ang layunin lamang ay material na bagay, mga himala na kung saan nagpakain siya ng libu-libong mga tao, mga kapatid, ang Panginoon ay napansin niya yung nalilihis na motibo ng mga tao. Kaya naman, siya po ay nagpaalaala, sinaway niya yung mga tao. Ang sabi ng Panginoon, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa ano paman, kundi kayo ay nangabusog ng tinapay, nagsikain kayo ng tinapay at nangabusog. The reason why dumami ng dumami yung mga tao. Kaya ang Panginoon ay nagpaalaala, nirebuke niya yung mga may maling motibo sa paglapit sa Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po attracted sa crowd, sapagkat tinitingnan ng Panginoon ang mga tao individually. Every time na meron siyang nakikitang crowd, mga kapatid, mga tao na nagtitipon-tipon,
sa pangalan ng pagsasadyos, ang Panginoon ay tumitingin pa rin individually kung ano ang motibo. Kaya isang pagkakataon ang Panginoon ay nagbigay ng saway na ikinatisod ng mga tao na walang tamang motibo sa paglapit sa Panginoon. Kasi kapag mali po talaga ang motibo natin, maaring lalapit tayo sa Diyos, subalit kalaunan, it's just a matter of time, matitisod tayo. Dahil mayroon pong ligligan sa mga taong sumusunod sa Panginoon, mga kapatid. Mayroong mga testing, mayroong mga pagsusubok, mga kapatid. May encounter natin yan. Liligligin tayo. At kung mali ang ating motibo sa paglapit sa Diyos, mga kapatid, magkakaroon tayo ng katitisuran, mga kapatid, at yan po ang magiging kausa ng ating pag-alis o paglayo sa Panginoon. In the book of John chapter 6 verse 66, resulta ng saway ng Panginoon, kasi ang Panginoon masakit magsalita dahil ang sinasalita niya ay katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa tao. Kailangan ang katotohanan ay matutunan ng tao na tanggapin, gaano man ito kasakit, kung ito ay ikabubuti, mga kapatid. Ang Panginoon ay nagbigay ng saway, nagpaalaala, sabi ng Panginoon, magsigawa kayo hindi para sa pagkaing napapanis, kundi para sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Nung ang Panginoon ay nagpaalaala, ito ang naging resulta, John 6:66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ano ang rason? Bakit marami sa mga tagasunod ni Jesus Christ during His ministry ang hindi na sumunod at nagsitalikod na sa Kanya? For what reason? Sapagkat sinaway ng Panginoon ang kamalian ng mga taong lumalapit at sumusunod sa Kanya. Alam niyo po, mga kababayan, ang paglilingkod sa Diyos, kasama niyan ay tatapyasin ang mga mali nating mga puso, maling damdamin, maling kaisipan, maling motibo, maling hangarin, maling attitude, mga kapatid. Sapagkat langit ang ating pupuntahan. Kaya dito pa lang sa lupa ay aayusin na po tayo ng Panginoon. So natisod ang napakarami, mga kapatid. Ano ang ikinatisod nila? Yung katotohanan na sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Yung saway na ikabubuti kung titingnan sa positibong pangunawa at pananaw, mga kapatid. Bakit nagsialis yung mga followers ni Jesus Christ? Dahil sinaway niya yung mga napansin niyang maling motibo ng tao sa paglapit sa Diyos. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. John 6:67, sinabi nga ni Jesus sa 12, ayan, binalingan niya ang natira. 12 lang ang natira. Sinabi nga niya sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman. Ibig sabihin, kung sa Bicol, wala paniruan si Jesus Christ. Kung maubos man ang mga nagsusunod sa iya, sapagkat ang ini-establish dito ng Panginoon ay ang quality na mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi lamang yung quantity, yung bilang, kundi yung quality. Mapapansin natin, ang daming nagsialis. Bakit? Ano ang mali ng Panginoon? Ang Panginoon ay nagsasabi ng totoo. Ang Panginoon ay nagsalita ng katotohanan na hindi tugma sa laman ng puso ng mga taong sumusunod sa Kanya. Nasaktan yung mga tao,
Sa halip na magbago, ay nilisan nila ang Panginoon. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Buti na lang, yung 12 ay lumago. Yung mga taong lumalago, nananatili iyon kahit may ligligan, kahit may saway, kahit may paalaala, kahit na may masakit na salita, ngunit ikabubuti ang layunin, mananatili iyon sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ang sagot ni Pedro bilang lumago sa mga tagasunod ni Jesus Christ? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ayon. Salamat sa Diyos at lumago si Pedro. Yung iba, walang pinanghinayangan. Bakit? From the very beginning, mga kapatid, from the very start ng kanilang pagdalo, ang kanilang motibo lamang ay material tungkol kay Jesus Christ. Dahil nababalitaan nila yung mga miracles na ginagawa ng Panginoon. From the very start, ang motive nila ay pakinabang lamang material. Kaya nung ang Panginoon ay nagbigkas ng masakit na salita, ngunit katotohanan, marami ang nalaglag, marami ang nalagas sa mga followers ni Jesus Christ. Mga kapatid, ang layunin ng Panginoon sa kanyang saway ay upang tumaas yung quality ng mga taong sumusunod sa kanya. Quality first sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, na tayo ay lalago, tayo ay titibay, na anumang pagliglig ang ating maranasan, mga kapatid, ay papatunayan natin ang loyalty natin sa Panginoon, loyalty natin sa ministry. Dahil alam natin na yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin nung nakilala natin ang Panginoon at dinala niya tayo sa katotohanang paglilingkod sa Diyos. So, makaranas man tayo ng saway, isipin natin na iyan ay ikabubuti natin sapagkat ang sabi ng Panginoon, sinasaway niya ang kanyang mga anak na kanyang iniibig. So mga kapatid, ano ang sabi ng mga alagad nung sinabi ng Panginoon, kayo ba'y magsisialis din? Kasi sa libu-libong mga tao na sumusunod kay Jesus Christ, alam nyo ba kung ilan ang natira? 12 lang ang natira. Nalaglag pa si Judas. Ganon kaliit yung percentage na mga nagtataglay ng sincerity sa paglapit sa Panginoon. Kaya ang pag-aaral na ito ay magpapataas ng ating quality sa paglilingkod sa Diyos. Na hindi na tayo magiging tampuhin at tisurin sa mga bagay na ikabubuti natin, na marahil ay hindi tayo sanay ng saway, ngunit yan ay ginagawa maging ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, imagine among the crowd, mga kapatid, only 12 remain. 12 lang ang natira. Pero ilan ang pinakain ng Panginoon? 5,000 mahigit na mga lalaki at hindi pa nabilang ang mga babae at mga bata. Ganon karami ang nagbinipisyo sa kabutihan ng Panginoon. Subalit, hanggang material lang na binipisyo ang interes nila. Pagdating sa paglago, wala silang layunin na manatili sa Panginoon. So, kaya minsan, hindi rin nakakabuti yung agad-agad tinutugon ng Diyos, yung mga pumupunta sa church. May malaking problema, pupunta sa church, magpapapray. Minsan hindi rin nakakabuti yung tinutugon agad ng Panginoon yung
panalangin. Marami na tayo na-observe dyan. Pumunta sa church, ang daming problema, mga kapatid. Kaya ang ginawa natin, pray, fasting, lahat. Advice. So, nung hindi pa solve yung problema, masigasig sa gawain. Ngunit nung tinugunan ng Diyos yung kahilingan, abay, nagsimula ng tumamlay sa pagdalo sa gawain hanggang sa tuluyan ng nawala. Bakit? Kasi ang interest lang naman niya ay yung material na bagay. Hindi siya nagkaroon ng malalim na hangarin na kahit matanggap na niya yung hinihingi niya o hindi man niya matanggap, ay mag-i-stay siya sa Panginoon. Sapagkat ang pinaka number 1 na benepisyo ng paglilingkod sa Diyos ay hindi po material. Yan po ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung ang interest lang ng mga tao ay material, hindi sila interesado para sa pangkaluluwa na benepisyo, ay talagang mawawala yon sa paglilingkod. Subalit kung ang interest ng isang tao sa paglapit sa Diyos ay maligtas ang kanyang kaluluwa at mahalin ang Panginoon na siyang unang nagmahal sa atin, dumating man sa buhay natin ang ligligan, may mga katitisuran dahil natural po yan. Walang lumalago na hindi nakakaranas ng katitisuran. Subalit ang hindi maganda ay yung lagi tayong tisod at hindi tayo naka-move on sa mga sitwasyon na nagdulot sa atin ng katitisuran. We need to move on, mga kapatid. Continue your journey, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Wala namang lumalago na hindi muna natitisod. Ang inyong lingkod, bago ako naging pastor, maraming pagkakataon din na ako'y natisod. Ngunit dahil interesado ako sa kaligtasan ng aking kaluluwa, tinimbang ko, alin ba ang mas importante? Yung pagkatisod ko o yung matatanggap ko na kaligtasan kung magpapatuloy ako sa paglilingkod? Kasi hindi naman tayo nagtuturo na once you are saved, always saved. Na kahit backslider na ligtas pa daw. Mga kapatid, hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Kahit lumayo na, bumalik na sa bisyo, ligtas pa rin. Dahil ang aral ay once saved, always saved. Hindi po ganun ang kaligtasan natin. So nakaranas din ako ng katitisuran. May mga masasakit na salita ng pastor na narinig ko na nung una parang mahirap lunukin. Pero binulay-bulay ko. Katotohanan yun eh. Mga kapatid, nasaktan ako, pero totoo yung sinabi ng pastor ko. Na kapag sinunod ko, ikabubuti ko. Kaya pinag-isipan kong mabuti. Mga kapatid, na sa halip na kampihan ko yung damdamin ko, nangibabaw yung aking hangarin na paglingkuran ang Panginoon. Yun ang magpapalago sa atin. Every time you encounter problem, mga kapatid, at yung problema na yan ay na-overcome mo at lalo ka pang nag-alab sa hangaring maglingkod sa Diyos, ibig sabihin, lumalago ang iyong pananampalataya. Walang lumalago na hindi nakakaranas ng katitisuran. Pero hindi lahat ng natitisod ay lumalago. Lahat ng lumalago, natitisod muna. Pero hindi lahat ng natitisod ay lumalago. Depende sa quality ng puso natin. Kung paano natin minamahal ang Diyos. Kung paano nagiging matimbang sa iyo na manatili ka sa Panginoon despite of every stumbling block along the way of our journey, mga kapatid. Kung paano natin yan i-deal, kung paano natin i-handle yung ating emotion, kung paano tayo mag-react sa mga sitwasyon, mga kapatid, it will determine your destiny.
paglingkuran natin ang Panginoon. Tandaan natin na ang dyablo ay hindi nawawalan ng kaparaanan para i-discourage ang mga nagsisikap maglingkod sa Panginoon. Kaya ingatan natin ang ating puso at i-focus natin ang ating mga pananampalataya sa pagsunod lamang sa ating pong Panginoon. Ano ang sagot ni Pedro nung sinabihan siya ng Panginoon, kayo ba'y magsisialis din naman? Ang sagot ni Pedro, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Abay, salamat, lumago si Pedro. Ang sabi ng Panginoon sa 12, aalis din ba kayo? Tisod din ba kayo? Ang sabi ni Pedro, buti na lang lumago siya, Panginoon, kanino kami pupunta? Samantalang ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Yan yung statement ng mga lumalago. Natitisod din. One time nga, sinabihan ng Panginoon si Pedro na siya ay si Satanas. Get thee behind me, Satan. Pero ang kausap niya si Pedro, mga kapatid. Tinawag niyang Satanas si Pedro. Nakakatisod kaya yon? Si Jesus pa ang nagsabi. Tinawag niyang Satanas si Pedro. Kung tisurin si Pedro, nako mga kapatid, mabilis pa sa alas 4, aalis siya, lalayo kay Jesus Christ. Pero mga kapatid, lumago si Pedro. Yung saway na yon ay hindi niya tinake negatively, but positively. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, if you want to survive sa kabila ng maraming mga pagsubok hanggang sa wakas ay mapanatili ang ating paglilingkod, kailangan lumago ang ating pananampalataya at lumago tayo the way we handle our emotion. Mga kapatid, kailangan natin lumago the way we handle our yung ating reaction, mga kapatid. Purihin ang Diyos. So, tuloy tayo mga kapatid. Sa kanino kami pupunta, Panginoon? Yamang ikaw lamang ang mayroong salita ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Yan yung statement ng mga natitisod, subalit lumalago. Mga kapatid. Ulitin ko, hindi lahat ng lumalago, natitisod mo na yan. Pero hindi lahat ng natitisod ay lumalago. So, depende sa quality ng ating pananampalataya. Praise the Lord. Kung positibo ang ating pananampalataya, yung ating katitisuran na naranasan, gagawin nating tungtungan yon para umangat ang ating pananampalataya. Pero pag negatibo ang ating pananampalataya, yung katitisuran ay sapat ng dahilan para mawala tayo sa paglilingkod. Kaya tanungin niyo po yung mga backslider. Marami silang sinisisi maliban sa kanilang sarili. Maaring may nag-trigger para mawala ka sa church. May nag-trigger na sitwasyon. Pero ang pinaka-katotohanan talaga niyan ay yung may problema ang puso natin sa Diyos. Mga kapatid. Kaya yung pagkatisod, dalawang bagay yan, depende sa kung ano ang quality natin. May mga natitisod na lalong umaangat ang pananampalataya. Mayroon naman mga natitisod na tuluyan ang natabunan ng mga sitwasyong ikinatisod nila. So, pipiliin natin. Ano ba ang gusto natin? Kasi hindi naman maiiwasan ang pagkatisod. Sabi ko nga sa inyo, walang lumalago na hindi natitisod. Pero hindi lahat ng natitisod ay lumalago. It depends upon how you handle the situation. Mga kapatid.
So I advise, take the situation positively, mga kapatid. Ano ang layunin ng Panginoon? Bakit niya sinabihan si Pedro na Satanas? Sapagkat si Pedro ay humahadlang doon sa plano ng Diyos, mga kapatid, na si Jesus Christ ay huhulihin. Nakatakda na po kasi. Jesus Christ was born to die for our redemption. Nung sinasabi ni Jesus Christ, ako'y huhulihin, ako'y pagkakanulo, yan, sinasabi na ni Jesus Christ yan. Sa damdamin ni Pedro, yung pagmamahal niya sa Panginoon, talagang nag-i-express yan. Hindi mangyayari yan. Ang hindi naunawaan ni Pedro, kapag hindi nangyari na si Jesus ay mamatay sa krus, walang magiging katubusan ang mga tao sa kasalanan. Mga kapatid, ibig sabihin, yung pinapakita ni Pedro pagmamalasakit kay Jesus Christ sa makataong paraan. Subalit ang hindi nakikita ni Pedro na yung kanyang pagmamalasakit na makatao ay humahad lang sa purpose at sa plano ng Diyos na si Jesus Christ ay maging manunubos, magkaroon ng katubusan. And the only way para matubos ay yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, nanaga pa si Pedro eh. Nung hinuhuli na ng mga Roman soldiers si Jesus Christ, ipinagtanggol ni Pedro sa makataong kaparaanan. Hinugot ni Pedro ang tabak at tinaga yung tainga ni Malco. At ang ginawa na yun ni Pedro ay pagtatanggol niya kay Jesus Christ. Kaya lang, sa makalaman at makataong paraan. Sinaway na naman siya ni Jesus Christ. Isalong mo ang iyong tabak sapagkat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. So maraming rebuke, maraming saway ang dinanas ng mga apostoles nung kasama nila ang Panginoon. Kung babasahin natin yung buhay ng mga disciple, mga kapatid, maya't maya ay mayroong rebuke si Jesus Christ sa mga alagad. Maya-maya ay mayroong saway, mga kapatid. Nalala ko nung sila ay naandun sa bangka na natulog ang Panginoon at bumangon ang malakas na bagyo. Sila ay malulunod na, mga kapatid. Pinagalitan pa sila ni Jesus Christ nung sila ay natataranta na. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo titiisin? Nasaan ang inyong pananampalataya? Yan po ay rebuke. Yan po ay saway. At ang ginawa ng Panginoon, pinatigil niya ang alon at ang hangin at ang bagyo. So mga kapatid, natural sa mga taong pinalalago ng Diyos makakarinig ng mga saway at paalaala. Ngunit kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay tunay at tama ang ating layunin at motibo sa paglilingkod sa Diyos, mananatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So yan po ang ating naipaglingkod ngayong umaga, mga kapatid. To whom shall we go? Kanino tayo pupunta aside from the Lord Jesus Christ? Wala nang ibang pwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung pag-aaralan natin ang mga senaryo habang kasama pa ng Panginoon ang mga alagad, ang dami niyang rebuke, ang dami niyang saway na ginagawa sa mga disciple, part of learning, part ng kanilang process ng paglago. Sinasaway sila ng Panginoon. Sinusupalpal sila ng Panginoon. Binibigatan ng Panginoon yung kanyang salita para matuto yung mga alagad, mga kapatid. Yan po ay pampalago sa pananampalataya. Hindi puro gatas ang ipinainom, mga kapatid. Dahil ang gatas ay para sa mga walang kakayahan.
Ngunit yung mga taong gustong lumago ay kumakain yan ng matitigas na pagkain upang tumibay ang kanilang mga pisikal. So mga kapatid, paglingkuran natin ang Panginoon with the right motive upang dumating man ang mga pagliglig at mga pagyanig, mananatiling nakatayo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ay kinapulutan niyo po ng kalakasan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay ating pong ipinaglingkod sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Again, I'll repeat before we end mga kapatid. Lahat ng lumalago, natitisod muna yan. Pero hindi po lahat ng natitisod ay lumalago. Depende sa quality ng ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Sino yung mga natitisod pero lumalago? Sila yung may mga genuine na pagmamahal sa Diyos. Sila yung may mga tunay na commitment sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang surface, kundi kahit sa kaibuturan ng kanilang puso ay nagtutumibay yung kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. May mga pagsubok na dumarating. Pag mababaw ang iyong pananampalataya, mawawala ka sa paglilingkod. May mga saway, may mga pagsubok, may mga rimalasong nangyayari sa mga buhay ng Kristiyano. Kaya kung hindi tayo lumago, it's just a matter of time, mawawala din tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi katakataka kung isang araw, alaala na lang ang iyong pangalan sa gawain ng Panginoon. Ngunit yung mga tunay na lumago, mananatili sila hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. To God be all the glory. Hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay ngayong umaga. I hope na ikinalakas nyo po spiritual ang mga salita ng Diyos na ating pong tinalakay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa iyong paalaala, sa iyong saway, sa iyong mga salita na minsan ay mabigat sa mga taong hindi pa tumitibay. Ngunit ito ay kailangan naming marinig upang lalong lumakas ang aming pananampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, kumilos ka po sa aming mga kababayan. Pagkalooban mo ng spiritual na katatagan na dumating man ang mga ligligan sa pagsunod sa iyo, mananatili kami na maglilingkod sa iyo sapagkat ang iniisip naming interes at pakinabang ay hindi lamang panglupa o material kundi spiritual na pakinabang. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhati ng iyong dakilang pangalan. Bless our viewers online and listeners on air. At katagpuin mo ang kanilang pangailangan. I pray, God, na bunga ng pagtalakay na ito, marami pa ang mga umiibig sa iyo na lalo mong patitibayin at palalaguin sa pagsunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, meron po tayong baptism ngayong araw. Alas 8 ng umaga ang ating tagpuan dyan po sa Santa Remedios Church, UPC Bulan. Alas 8 ng umaga ngayon. At pakisamahan po ng mga team ng evangelism, yung mga akay nyo, Bible study teachers, paki-assist ng inyong mga akay na magpapabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay patuloy nating subaybayan araw-araw po dito sa New Gen FM 100.7, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At ang ating pong pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, araw ng Sabado dito po sa Ikirino Congregation, alas 8 ng umaga. At dyan naman sa Magsaysay Congregation, Sabado alas 2 ng hapon. At pag-araw ng Linggo, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba, dyan po sa Santa Remedios Bulan, UPC Church. Yan po ang ating mga schedule. Paki-share mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang makapakinig
ng salita ng Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randall Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong